Naku po, nagulantangan lahat. Sandro Marcos, kumpirmado, ebidensya, hawak, nilaglag, Romualdez, PBB. Medyo itong pamagat na to na nakita natin ngayon ay ka-interest. Aba, di nga. Ayon, syempre itong balitang ito ay nagmula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan TV. Pag tumahimik ang Duterte, especially si Tatay Digong, may napapraning, may nangangatog. Pag nagsalita ang Duterte, especially Tatay Digong, may nanggagalaiti, may nagagalit. Meron siguro lang talaga na allergic sa pagmumukha ni Duterte. Sino-sino kaya ang mga taong allergic sa pagmumukha ni Tatay Digong at ng mga Duterte? Ang ganda-ganda ng ginawa. Ayan o, mukhang Chinese restaurant na naman yan. Tatay Digong, mapagbibintangan ka na naman yan, pro-China ka. Ba't ka kumain sa Chinese restaurant? Ganyan pa naman makapagbintang ang mga Pilipino. Ay, pro-China ka, ba't kumakain ka sa Chinese restaurant? Kala mo sila hindi kumakain. Ito ay ang litrato na yan, sigurado mabibigyan ng kulay yan. Sinasabi nila, pro-China yan. Duterte yan, pro-China. Oh, kita nyo. Nasa restaurant yan. Kumakain sa Chinese restaurant. Chinese yan. Baka nga hindi sinisingil yan, ganyan. Alam nyo, lahat ng mga tao may karapatang kumain sa Chinese restaurant. Diba? Oh, so kayo. Oh, siyempre kayo mga katunay. Hindi ba kayo kumakain ng hopya? Pang Chinese din yun. Hindi ba alam natin Chinese? Oh, halimbawa, eto. Kumakain ka sa Chowking. Pang Chinese yung handa nun. Eh di lahat ng kumakain sa Chowking, pro-China. Ano pa natin? I-announce pa natin yung Chowking dito, ha? Chowking! Baka naman! Di ba? Oh, kumakain kasi kayo sa Chowking, ganyan. Ito lang sa akin lahat ng mga galaw ni Tatay Digong, obligado yan. Mabibigyan ng kulay yan. Di ba? Kumain sa Chinese restaurant yan, ganto, ganyan. O kaya gumamit ng di ba? At saka isa pa, dapat kung kayo, nag-iisip kayo kung anti-China kayo. Sige, panindigan nyo na yung anti-China. Lahat naman tayo, ayaw natin ng China Pero bakit pa rin tayo bumibili na mga gamit ng made in China? Kung tayo lalabas na tayo sa China, ayaw natin sa China, wag na kayong bumili ng made in China. Kaya naman kayo bumibili ng made in China kasi mura. Di ba? Galit pala sa China pero baka mamaya gamit nila sa bahay puro made in China din. Di ba? Wag naman sana ganon. Si Tatay Digong, kung makita man dyan, kumakain sa Chinese restaurant, huwag nyo nang lagyan ng kahit na anong kulay. Diba? Malay natin, trip nilang kumain dyan. Ibig sabihin, pag kumain si Tatay Digong sa Japanese restaurant, Japanese na rin yan. Ayan yun hirap nyo, diba? Kasi sinasabi nyo, lahat ng kilusan ng mga Duterte is pro-China na yan. Pumunta sa mga lugar ng mga Chinese restaurant yan, pro-China na yan. Bakit kayo kumakain kayo sa Chowking? Bakit ang gamit nyo sa bahay, mas marami ang made in China kaysa imported? Ay, nako. Makain. Kala mo sila hindi sumusuporta sa China. Puro China made nga yung binibili ninyo. Yun yung sinasabi ko. Huli ni Coach Oli. Diba? Galit na galit kayo sa China pero tinatangkilik nyo pa rin ang produkto ng China. Diba? Baka pati baterya nyo China din. Pati e-bike nyo China din. Ang dami ko nga makikita mga motor China din. Diba? Kung gusto nyong i-wipe out ang China dito, huwag nyong tangkilikin.
Ibig sabihin, kung gumagamit kayo ng mga gamit na made in China, ibig sabihin, pro-China na din kayo. Diba? Tayo, ayaw natin sa ginagawa. Ako, lalo, kontra ako sa ginagawa ng China at ayokong makiisa sa ano nila. Pero gusto ko yung pungsoy-pungsoy nila. Yung mga pampaswerte, bumibili ako ng ganun. Pero sa ginagawa ng gobyerno nila dyan sa mga West Philippine Sea, yung pang-aangkin nila is labag ako dun. Alam niyo kung si Tatay Digong talaga is pinamigay talaga West Philippine Sea o may ginawa siyang ganun, syempre magagalit ako kay Tatay Digong. Magtatampo ako dyan. Pero wala naman talagang nangyayaring ganun eh. Wala namang pinamigay kasi kayo lang ang pilit ng pilit na may pinamigay. Diba? Hanggang ngayon nandiyan, kompleto pa rin yung mga kapuluan sa atin, yung mga lugar sa atin, kompleto pa rin. Oh. At saka Diyos ko naman, kung maipapamigay si Tatay Digong, bakit hahayaan niya pang maging presidente si PBBM? Sana si VP Sara na lang din pinatakbo niya para naglaban yung dalawa. Malay mo makachamba, manalo si VP Sara ang presidente noon. Diba? Hindi na nag-take si Duterte noon. Hindi niya na inano yung anak niya, sinuportahan niya bilang vice, sinuportahan niya si PBBM para maging vice yung anak niya. O diba? Ay nako. Mga ipokrito. Di ba, may mga ganyan. Akala mo hindi nila ginagawa. Gawain nyo rin eh. Gusto nyo lang talagang idiin. Allergic kayo sa pagmumukha ng mga Duterte. Huwag kayong magbisyo. So that you will age well. Ay magmumukha kang matanda pag may bisyo ka talaga tas maiinggit ka sa mga Duterte. Galit na galit ang administrasyon sa SMNI. Kasi SMNI talagang nagko-cover. Isipin mo hanggang ibang bansa. Pinaradahan na ng mga Freedom Park natin ng mga traktora para hindi makapagmaisog sa Pilipinas. Pumunta naman sa ibang bansa. Nako, delikado. Baka yung mga Freedom Park dyan, paradahan din nila ng truck. Pero congratulations SMNI and congratulations Maisug. Hanggang sa ibang bansa tuloy. Kaya nga po ito sinasabi ko huwag niyong awatin. Huwag niyong hawatin na makapagsalita ang taong bayan. Pero sinasabi ng iba dyan sa SMNI na naglalabas daw sila ng fake news yung SMNI. Mariosep naman. Para sa akin, hindi eh. 'Di ba? Mas nakikita pa nga natin yung talagang tunay na nangyayari ngayon sa bansa natin dyan sa SMNI. Yung mga nanunungkulan na hindi maganda, dyan natin nakikita. Diyos ko naman, sa ibang balita din naman, kahit sa mainstream, meron din naman nangyayaring mga fake news. Minsan nga, iba-iba yung nagiging balita nila eh. Si ganto, no? May pinaslang, 5. Di ba? Pero may pinaslang 5 katao. Tapos isa naman ibabalita, isang mainstream media. Si ganto, may pinaslang 3 katao. Hindi mo maintindihan kung ano talaga dun eh. O, di ba? Hindi naman mawawala yung ganyan eh. Oo. Hindi ko nasasabihin naman. Bisa kasi may mga nagkakamali silang ganun eh. Di ba? Nalilito tayo. No? Pero para sa akin kasi, hindi ko masasabing pure fake news ang SMNI. Nagbibigay lang din sila ng ng pagbabalita na kung ano yung nangyayari sa atin. Kaso nga lang talaga, mas maraming matitinding batikos ang nadidinig kapag SMNI na. 'Di ba? Talagang matapang talaga silang bumabanat kumpara sa ibang mga istasyon. 'Di ba? Kaya sila napapag-initan. Karapatan din naman nila yun eh, na magbigay ng pahayag talaga na ganun. May freedom tayo, may demokrasya tayo. Maglahad tayo ng kung ano talaga ang nararamdaman natin sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Karapatan ng mga Pilipino 'yan. Kaya hindi dapat pinipigilan. Kasi kung pipigilan 'yan, 'di ba? Is hindi magandang tignan. 'Di ba? Parang dinidiktahan na yung pagkilos ng mga tao. 'Di ba? Ngayon, kung may ibinibintang na hindi maganda, sabi ko nga, mas maganda kung sagutin na lang kung sino yung pinupunto dun sa... Kuwari, may pinupunto sila na gantong tao, no? Binabanata nila. Bakit yung tao na pinupunto nila hindi magsalita? 'Di ba? Dapat magsalita na lang. 'Di ba? Mas ipaliwanag niya, mas ipaintindi niya sa tao na mali yung sinasabi laban sa kanya. 'Di ba? Ipakita niya. Hindi yung ganyan na tatanggalin, ganto, ganyan, kaiinisan. Nakakainis talaga pag ikaw binabanatan ka talaga. Pero mas patunayan mo pa sa sarili mo
'Di ba? Malay mo mapatunayan mo sa sarili mo na maniwala yung mga tao talaga sa iyo sa pinapaliwanag mo tungkol dun sa pagbibintang sa kanya. Oh. Eh di napahiya yung mga taong nagbibintang. Ganun lang 'yon. At saka importante sa atin ngayon is marinig natin at mapanood natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. At isa yung SMNI na naghahatid ng ganun. Kung personalan, okay? Yung hinaing lang nila. Kasi normal naman po yan eh. Kayo po ay nasa administrasyon, kayo ay nasa gobyerno. It's about normal kahit po sa ang administrasyon, kahit nung panahon pa ni Cory, ni Tatay mo Senior, ni GMA, ni ERAP, ni Ramos, ni Pinoy, talaga pong naghahatid at naglalabas ng samaan ng loob ang bayan. Huwag po tayong diktador. Bakit natin aawatin ang maisog? Eh dati namang nangyayari na yan sa bansang Pilipinas. Iba lang ang pangalan ng rally. But it's all the same. Tama yon, dapat hindi na inaawat yan eh. Hindi pinipigilan. Pabayaan na lang, sige, pabayaan. Bakit nung panahon ni FPRRD is pinababayaan yung mga nagrarally? Kasi karapatan nilang magsalita eh. Karapatan yung ipahayag kung ano yung nararamdaman nyo. Mas maganda kung papayagan na rin yan. Importante yung walang gulong mangyayari. Yung nanggugulo sila, nagbabalibag sila ng pillbox, ganto, ganyan. Sinusugod yung Malacanang, ganto, binabato. Wala naman eh, tahimik lang namang nagrarally yung maisog. Siguro hindi lang maano yung mga syempre salitang ibinabato dyan. Pero mas maganda siguro, yun nga sinabi ko nga kanina, kung merong salitang naririnig na hindi maganda, di ba? Mas maganda yung taong pinupunto doon sa binabanggit nila is magsalita. No? Pwede siya mag-counter. Kumbaga sa flip-top, may rebat ka. I-rebat mo yung laban. Di ba? Ibinibintang sa akin, ganto ko. Eto, mga taong bayan, makinig kayo sa akin, ganto. Mas maganda kasi yung pinapaintindi natin sa taong bayan kung ano yung ibinibintang doon sa tao. 'Di ba? Mas maganda ipaintindi niya. Ano ba talaga ang totoo? 'Di ba? Magsalita siya. Ganun lang naman yun eh. Kasi kung pipigilan to, is parang maiisip din na ibang tao. Ano ba to? Diktador na ba? Ganto? Nasa diktadorya na ba tayong bansa? Pinipigilan na. 'Di ba? Bilang politiko, kailangan magbabango ka ng pangalan. Hindi mo dapat pabahuin ang iyong pangalan. Hindi mo dapat bawasan ang mga taong sumusuporta sa iyo. Kailangan ma-stay mo pa rin hanggang sa madagdagan ng madagdagan. 'Di ba? Kahit sabihin mong nasa pwesto ka na, kailangan maingat ka pa rin sa paggalaw mo. 'Di ba? Ito po ay hinaing ng taong bayan. Yes. Kung ito ay totoo, gawan ninyo ng paraan. Kung hindi totoo, di wag niyong pansinin. Kung sinasabi niyo mahina na ang Maysug at ang Duterte at nilalangaw, bakit hindi niyo payagan? Magmukha silang tanga. Ang nangyayari, lalong nag-i-spill over. Nagagalit ang taong bayan. Kaya ang dami rin kong natatanggap, paano ba magmaisog dito sa aming bansa, bayan sa bansa? Di sinasabi ko lang, dumiretso na kayo sa TAPS. Sa Facebook page ng TAPS. Doon na kayo makipag-communicate nang hindi magkaroon ng miscommunication pa. Di kita mo palaki ng palaki. Kayo, paano nyo aawatin ang maisog sa New York? Magkakaroon sa Hong Kong, paano nyo aawatin? Paano nyo aawatin dyan sa Japan at et cetera. Maisog Europe, magkakaroon pa. Labas na yon. Kumbaga, marami tayong hindi na mapapakailaman yun. Nasa labas na ng bansa doon. Nakikinig na mga kababayan nating mga magigiting at mga OFW na mga gusto na ring magkaroon ng maisog sa kanilang lugar. Di ba? Kakaawat nyo dito sa bansang Pilipinas, kumakalat lalo sa buong mundo. Di ba? Ito lang payo ko. Kaya mas maganda mas ipakita na lang talaga ito, yung advice ko lang talaga. Alam ko naman hindi naman kailangan ng advice ko. Yung advice ko syempre ngayon sa administrasyon, pabayaan nyo na lang. Sige, bayaan nyo sila kung hindi totoo yung sinasabi. Mas maganda kung alam nyo hindi totoo yung sinasabi nila o pinaparatang nila dun sa maisog rally na yun. Mas patunayan nyo na hindi totoo. Magsalita kayo, ganito. 'Di ba? Kasi hangga't pinipigilan, is lalong lumalaki ang gawak. 'Di ba? Mas lalong napapag-isipan ng masama. 'Di ba? Kailangan kung ano yung ibinibintang sa iyo, kailangan mas patunayan mo na hindi totoo 'yun. 'Di ba? Hindi mo mapapatunayan 'yun sa pagpapatanggal o pagpapapigil
sa sino mang nagsasalita sa iyo kasi mas lalo lang lalala yun. Kasi kapag pinipigilan mo, ang ibig sabihin yan is guilty ka sa mga ibinibitaw nilang salitang hindi maganda laban sa iyo. Pero kung ikaw ay nagka-counter sa kanila, sinasagot mo sila, pinababayaan mo sila, 'di ba? Karapatan naman kasi nilang magsalita. 'Di ba? Karapatan nilang ipahayag kung ano yung nararamdaman nila. Kung mali ang binibintang nila sa iyo, maaari kang lumaban pabalik. Yung paglaban pabalik, maaari mo silang sagutin pabalik. Maaari mong ipaintindi rin sa mga tao kung ano yung totoo. 'Di ba? Sila sa maisog, pinapakita nila, pinaparating nila sa mga tao kung ano yung nararamdaman nila ngayon. Bakit yung tinitira nila sa maisog, hindi pinaparating ang nararamdaman niya rin sa mga tao? Mas maganda iparating mo rin kung ano yung totoo sa mga tao. 'Di ba? Mas nakakabilib yun. Ulitin ko, wag po tayong diktador. Hayaan natin magsalita. Wag po nating busalan ang mainstream media. Yes. Kasi ang SMNI, kahit nasaan ang maisog, andyan ang SMNI. Huwag natin busalan ang SMNI. Ulitin ko, dati naman po nagkakaroon ng rally. Bakit allergic ang administrasyong ito sa rally? Bakit ang daming coincidence na nagkakataon pag magrarally ang maisog, may magpaparada sa Freedom Park na mga saksakan ng dami ng truck? Bakit tuwing magmamaisog at papayagan, merong masususpending opisyal? Ano, nagkataon na naman? Habi tayo ba'y naglolokohan? Sabi dito, may NYPD pa at mga Amerikanong sumama kahapon sa New York City. Alam mo, ito ikwento ko lang, ha? Dahil before po ako mapunta sa vlogging, ako po ay manager ng isang banda at sa iba't ibang bansa kami nakapunta. At meron kaming napunta ang isang bansa na doon kami for 6 months nagpe-perform. At ang sabi nila sa amin, immigration po nakausap ko. Hindi ko na lang babanggitin yung bansa, pero siguro kung bansa nyo to, alam nyo. Kasi doon sa bansa na yon, meron ka ng working visa, pero pagdating mo roon, bago ka bigyan ng permit, papanuurin ka muna. Magpe-perform ka sa kanila. Ang nanonood lang, tanghaling tapat to, magpe-perform ka, tutugtog kayo, magsushow kayo, ang nanonood lang, immigration. Yes po, immigration. At right there and then, tatatakan nila yung passport mo. Kahit na may working visa, iba yon. Alam mo, sabi sa akin nung panahon ni Tatay Digong, you are very lucky because our country is corrupt. And I know your country also corrupt. But you are very lucky because you have PRRD. Very excellent, very great man. Yan po ang sabi sa akin exactly. Totoo yan, hindi ako gumagawa ng balita. Kilala naman si PRRD sa ibang bansa na talagang hindi puro dakdak. Talagang may nangyayari. Pag sinabing ayaw sa adik, ayaw sa adik. O ito. Ramdam naman natin yun eh. Kung ayaw niya talaga sa adik eh. Talagang, ang dami talagang tumino nun eh. Maisog rally sa June 8, Japan, and June 23 sa Hong Kong. June 8, Saitama, Japan, and June 23, Hong Kong. Hindi na pumahawa to. Kaya nga, sabi ko, hindi effective eh. O kahit pinigilan dito, is talagang lumalabas pa rin. No, sa ibang bansa lalo doon, hindi na mapipigilan yun. Di ba? Kakausapin mo lang doon sa ibang bansa. Magsasaya ka mo ba ng oras na, oy, pigilan nyo yan dyan, ha? Di ba? Mas lalong lumalawak. Di ba? Nakikita natin na yung support ng ibang mga tao. Hindi ko naman sinasabi yung kabuuan ng bansa ay talagang sumusuporta. Yung lahat ng mga Pilipino. Di ba? Siyempre, hati yan. Di ba? Pero nakikita pa rin natin na ang suporta sa mga Duterte is ganun pa rin. Malakas pa rin. Hindi pa rin humihina. Sa kabila na sila sabi, wala na, humihina na. Siguro nararamdaman na nila humihina, pero kung nararamdaman ko kasi hindi pa rin parang nawawala yung suporta sa kanila eh. Pero mararamdaman talaga natin ito sa 2025. Kung mananalo ba talaga, kung mas maraming mananalo sa kaha ng mga Duterte kaysa kaha ng kabila. 'Di ba? Doon natin malalaman 'yan. At sa presidential, doon natin malalaman kung si VP Sara nga ay tatakbo, kung siya ba ay mananalo o hindi. Dapat, alam mo kung ako magpapayo sa kanila, nagkaroon ng maisog.
Tapos naulit. Dapat doon, ulitin ko ha, dapat doon nakipag-dialogue na ang ating administrasyon sa mga Duterte. Ano ba ang ating hinaing? Paano ba tayo magkakaroon ng mapayapang bansa? Ano ba ang pwede nating pag-usapan? Ano ang pwede nating compromises para ano ba ang inyong hiling? Ano ba ang dapat nating magawa sa bayan? Dapat kinausap na. Yan yung kinulang yung pag-uusap ng administrasyon at ng mga Duterte. Dahil sila yung mag-tandem 'di ba? Nagulat na lang tayo na iba yung tandem. Na iba na wala yung tandem talaga. Kaya gumulo. Sino lang naman na nagpawala niyan? Yung mga alitap-tap. Sila talaga yung nag-wipe out sa mga Duterte dun sa tandem na yun. Nasira. Pero kung yung tandem na yan, hanggang ngayon, ganyan, at nagtatanungan, nagbibigay sila ng mga suggestion sa isa't isa, malamang ang bansa natin ngayon, napakaganda. 'Di ba? Yung inaasahan natin talaga siguro matutupad nun. Wala Mas dumami yung mga litap-tap na nakaikot. Yun ang naging punot dulo ng lahat sa hindi magandang nangyari sa Duterte at Marcos 'Di ba? Kasi hindi naman sa Duterte nagsimula yan Hindi rin naman sa Marcos nagsimula yung problema. Labas sila dyan Kaso nga lang sa mga litap-tap, doon talaga nagsimula. Hanggang sa gumapang na sa Duterte at Marcos yung alitan na yan. 'Di ba? Sabi ko na meron tayo problema sa communication skills. Dapat nakausap na natin una yung China. Nung nagmaysug pa lang bago lumaki, dapat kinausap na yung maysug. May umabot na. Ay hindi. Anong ginawa pa? Kabaliktaran. Hinarangan yung Freedom Park. Lalong nagalit ang taong bayan. Ito kung kinausap. Teka muna, ano bang ano nyo? Ano bang problema ninyo? Siyempre sasagot si tatay, ay tigilan nyo yung PI na yan, mga PI kayo. Yan lang naman talaga pinagsumulan yan Davao is not for sale. Tama o tama-tama? Yan lang naman talaga ang unang pinaglaban ni Tatay Digong dyan. Yung PI. O di dapat nakipag-usap. O sige, ano bang takot nyo? Ano bang hinaing nyo? Communication. O sige, ayaw nyo ng PI. Sige, tapusin na natin yung PI na yan. Para walang problema. Para sa taong bayan. Hindi na po muna magkakaroon ng tsa-tsa. Kung kayo nagkakadialog. Or, sinabi nyo mismo, teka muna, magkaroon man tayo ng tsa-tsa, kami po ay hindi namin gagawin ngayong term ngayon. Pag-uusapan niya pero next term na. Hindi ngayon magdududa ang taong bayan. Anong punto po natin? Sa madaling salita, nagagawa ng paraan, nakikipagdialogo kayo. Kaysa binubusalan ninyo. Yun. Maayos naman kausap ang Duterte. Sumuporta pa nga si BP Sara sa inyo, di ba? Tinulungan pa kayo maging presidente. Kaso nga lang ang naging problema is yung mga alitap-tapan naging bida. Yun ang kumontra. Siyempre, kahit sabihin na gusto ng Marcos makipag-usap sa mga Duterte, uunahan na ng mga alitap-tap yun. Di ba? Palalabasin naman masama yung mga Duterte, di ba? Ang sarap kasi kung iisipin mo yung Marcos at Duterte magkasundo. Di ba? Na talagang maayos. So nga lang, talagang kahit kailan sa pelikula hindi mawawala ang kontrabida. Hindi daw kasi magiging maganda ang isang pelikula pag walang kontrabida. Inilibing pa yung tatay nyo. Sa libingan ng bayani, maayos naman kausap ang Duterte. Tama po ba? O tama-tama? Wala na. Sige nga, tingnan ko kung kaya nyo lagyan ng kung saan magrarally sa ibang bansa, sa Japan, sa Hong Kong, sa New York, kung saan-saan pa. Kaya nyo lagyan ng traktoran nyo Freedom Park? Kaya nyo pang awatin doon? Ayun, narating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yun na natunghayan natin ngayon ay nagmula kay Coach Oli. Ayan kayo mga katunayan ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.